Welcome po muli sa ating kusina. For today's video ay gagawa tayo ng brown butter cinnamon rolls. Ayan, kakaiba ito guys dun sa mga cinnamon rolls before na nagawa natin. Kaya wag na nating patatagalin yan. Tara, umpisahan na po natin. Ang una nating gagawin ay yung ating sponge dough. Dito sa ating bowl, ilagay natin yung ating instant yeast. Kukuha lang tayo dito ng 1 tablespoon na sugar. Sunod naman yung ating bread flour. Maglalagay tayo dito ng 3 tablespoon. Itong ganitong procedure, isa ito sa nagpapaganda ng or nagpapa-improve ng texture, ng flavor at saka ng quality ng ating bread. Ayan, then i-mix lang natin ito, then ilagay na natin yung ating full cream milk. Kukuha lang din tayo dito sa ating pinaka main ingredients sa ating main dough mamaya. Ayan, babawasan lang natin siya ng 5 tablespoon na full cream milk. Pwede po kayong gumamit ng fresh milk or pwede naman din kahit water. Pero mas maganda or mas masarap kapag full cream milk yung gagamitin natin. Hahaluin lang natin ito hanggang sa magiging parang paste na siya. Basta tandaan po natin kailangan lahat ng flour natin ay mababasa siya ng liquid na nilagay natin. Then kapag ganito na siya guys, tatakpan lang natin ito. Then rest lang natin siya ng 10 to 15 minutes. After 10 minutes, ganito na dapat yung magiging texture niya. Ayan, parang makikita nyo, umalsa na yung ating dough. Ayan, then set aside lang muna natin ito. Dito naman sa ating isang bowl, ilagay na natin yung ating ibang natirang mga liquid, yung ating full cream milk. Sunod na rin natin yung ating 2 large egg, yung ating sugar na natira kanina. Then i-mix lang natin ito. Nilagay ko na rin yung ating vanilla. Haluin lang natin hanggang sa mag-dissolve lang yung ating sugar. Ilagay naman natin ngayon yung ating ginawang sponge dough. Hahaluin lang natin ito ulit. Then ilagay na natin yung ating dry ingredients or yung ating bread flour at saka yung ating salt. Continue lang natin yung pag-mix natin hanggang sa wala na tayong nakikitang mga dry flour dito sa ating mixing bowl. Pwede po natin siyang masahin. Ako dito gumamit muna ako dito ng spatula. Then minasa ko na siya gamit ang aking kamay. Pwede kayo mag-add ng liquid ng pakonti-konti hanggang sa magiging ganito na yung texture niya. Kailangan wala na tayong nakikitang mga dry flour dito sa ating mixing bowl. Ayan, then tatakpan lang natin ito ulit. Rest natin siya ng 20 to 25 minutes. Autolysis method naman yung tawag natin dito sa ganitong procedure. Ayan, nire-rest natin yung dough para fully hydrate siya at mag-develop yung gluten dun sa ating flour habang nire-rest natin siya. Then ayan na siya guys, after 20 minutes. Ayan, medyo stretchy na yung ating dough pero wala pa tayong nilagay dito na fats. Ayan, ita-transfer lang natin siya ngayon dito sa ating mat. Naglagay ako ng konting butter lang. Nilagay na natin yung ating dough. Mamasahin lang natin saglit yung ating dough na kahit mga 1 minute lang hanggang sa magiging smooth lang siya ng konti bago natin ilagay yung ating butter. Ayan, kapag medyo smooth na siya, ilagay na natin ngayon yung ating butter. Dapat yung butter natin ay medyo malambot siya guys. Ayan, pero hindi siya totally na melted. Ayan, para madali siyang humalo or madali siya mag-absorb dito sa ating dough. Continue lang natin yung pag-knead or pagmasa ng ating dough ng mga 12 to 15 minutes hanggang sa magiging smooth at saka elastic na yung ating dough. Pero kung meron naman po kayong stand mixer, ayan, mas mapapabilis po yung proseso natin. Pero kung wala naman, pwede natin siya masahin manually. Ayan, after 15 minutes, ayan, smooth na yung ating dough. Gagawin natin ngayon yung ating window pane test. Kailangan gagawin natin to guys. Lagi ko itong sinasabi kapag gumagawa tayo ng tinapay. Para sigurado po tayo na malambot po yung kakalabasan ng ating tinapay. Ayan, then meron tayo dito mixing bowl. Ilagay lang natin yung ating dough. Maglalagay tayo dito ng konting-konti lang na oil. Then lalagyan din natin yung ibabaw ng ating dough para hindi siya mag-dry. Then tatakpan na natin ito at i-rest na natin siya ng 40 to 45 minutes or hanggang sa magdoble lang yung volume niya or yung size niya. Habang nire-rest natin yung ating dough, gagawin naman natin ngayon yung ating brown butter cinnamon filling. Ito yung sekreto natin guys para mas lalong sumarap yung ating cinnamon rolls. Ayan, gumamit ako dito ng muscovado sugar. Then brown sugar, then naglagay ako dito ng konting cornstarch para hindi kumalat masyado yung ating filling. Then ito na yung pinakalas natin yung ating cinnamon powder. Ayan, 1 3/4 tablespoon yung nilagay natin. Ayan, pwede nyo bawasan, pwede nyo dagdagan. Hahaluin lang natin ito ng maigi, then set aside lang muna natin ito. Ang susunod naman natin gagawin ay yung ating pangalawang technique para lalong magpapasarap dito sa ating cinnamon rolls. Ito yung iba-brown muna natin yung ating butter. Sa mahinang apoy lang guys. Ayan, continue lang yung pag-mix natin.
hanggang sa magiging ganito na yung texture niya. Ito yung pagbabrown natin ng ating butter. Then palalamigin lang natin ito ng konti hanggang sa magiging warm lang siya. Then ibubuhusan natin siya ngayon dito sa ating cinnamon mixture. Ayan, itong pagbabrown natin ng ating butter guys. Ito yung lumalabas or kakaiba yung lasa na nabibigay niya. Nandun yung pagka-nutty flavor ng ating filling na ilalagay dun sa ating cinnamon rolls. Ayan, promise guys, kung susubukan nyo ito, ayan, ngayon ko lang siya na-discover na maganda pala pagka i-brown muna natin yung ating butter. Kakaiba yung lasa na nabibigay niya. Ayan, set aside lang muna natin ito. Then, ito naman yung mini cupcake pan natin. I-brush lang natin ito ng butter. Ayan, para ito doon sa bite size na cinnamon rolls. Pero ito naman ay optional lang. Pwede nyo gawin yung classic size ng cinnamon rolls. Then, ayun, magdadas lang tayo dito ng konting flour sa ating mat. Ilagay na natin ngayon yung ating dough. Ayan, ipapunch lang natin siya para ma-release yung mga air gases sa loob ng ating dough. Ilalapad lang natin ngayon yung ating dough or ipa-flatten lang natin siya. Ang haba pala ng ating dough ay nasa 65 to 70 cm. Then, ayan, ilagay na natin ngayon yung ating brown butter cinnamon filling. Itong filling pala natin guys ay gumawa ako ng isang batch pa kasi nakalimutan ko, dinoble ko pala yung recipe natin. Kaya, ayun, gumawa ako ulit. Kaya, doon sa recipe, kailangan i-double nyo yung paggawa nyo ng inyong brown butter cinnamon filling. Ayan, kasi dalawang klase pala yung gagawin natin, yung bite size at saka yung regular na size ng cinnamon rolls. Then, ayun, pagkatapos ko siyang nilapad at nilagyan ng filling, hinati ko lang yung ating dough. Itong kalahati ay dun sa ating classic size na cinnamon rolls. Then, ito yung nilagyan ko ng walnuts. Ayan, then, i-roll lang natin siya ngayon. Pero kung hindi naman kayo gagawa dun sa bite size, ayan, pwede nyo nang hindi putulin yung inyong nilapad na dough. I-roll nyo na siyang buo, tapos ikakat nyo na siya ng parehong laki. Ayan, then kapag medyo dumidikit yung pag-roll ng inyong dough, pwede kayo magdas ng konting flour. Ayan, then dapat habang iniikot natin siya guys, pwede na natin siyang i-stretch ng konti para masikip yung pagka-roll natin at hindi lalabas yung nilagay natin na filling sa loob. Yung pinakadulo natin, ipipinch lang natin para dumikit siya dito sa kabilang dulo ng ating dough. Ayan, para hindi siya bubuka kapag i-bake na natin siya. Maglalagay lang ako dito ng mark bago natin siya putulin. Ayan, pwede kayong gumamit ng dental floss. Pwede rin po kayong gumamit ng sinulid. Hindi po pwede ng knife ang gamitin natin sa pagputol kasi sobrang lambot ng ating dough, baka masira siya. So, kailangan, kung hindi sinulid, dental floss yung gagamitin natin sa pagputol para malinis yung pagkakat natin ng ating dough. Ilagay na natin siya ngayon dito sa ating baking pan. Nag-grease ako ng konting butter. Then nilagyan ko siya ng baking paper. Ayan, para hindi dumikit yung ating tinapay. Kasi ito guys, magkakaramelize kasi itong nilagay natin. Lalo na yung muscovado sugar. Ayan, talagang didikit siya doon sa ating pan kapag hindi natin siya nilagyan ng sapin. Ayan, then tinakpan ko lang ng plastic wrap here or ng cling wrap. Then paasahin na natin siya ng 40 to 45 minutes or hanggang sa medyo dumoble lang yung volume niya. Hindi naman yung totally na alsang-asa din. Ito naman yung para sa ating bite size na cinnamon rolls. Ayan, hinati ko lang siyang ganyan. Dito guys, ayan, depende na yun sa paglalagyan nyo ng inyong bite size na cinnamon rolls. Ito kasi dun sa ating mini cupcake na pan, dun ko siya nilagay. Kaya, nagdedepende yun dun sa paglalagyan natin, yung pagkat natin ng ating bite size na cinnamon rolls. Or pwede naman sa baking tray nyo na lang siya ilagay. Lagyan nyo lang siya ng baking paper. Basta nasa inyo na yun guys kung ano yung gaano kalaki yung inyong bite size na cinnamon rolls na gagawin. Then ayun, tatakpan lang din natin siya, paasahin lang din natin siya hanggang sa mag 70% lang yung alsa niya. Ito naman yung nilagay natin sa baking tray. Nag-grease lang din ako dyan ng butter bago natin nilagay yung ating cinnamon rolls. After 45 minutes, ayan, nakaasa na yung ating dough. Then ang last naman natin gagawin na sekreto para magpapasarap dito sa ating cinnamon rolls, maglalagay tayo dito na ng evaporated milk sa ibabaw. Ayan yung classic yung ginamit ko dito guys, masarap siya. Ayan, ito yung magpapalinamnam at magpapakreamy dun sa ating cinnamon rolls. Ayan, then i-bake na natin ito sa ating naka-preheat na oven ng 170 degrees Celsius ng 18 to 20 minutes o hanggang sa mag-golden brown lang yung ibabaw ng ating cinnamon rolls. Ito na siya after natin siyang ma-bake. Then ito naman yung dun sa bite size na ginawa natin. Dito, pina-brown ko siya ng konti, guys. Ayan, masarap siya kasi medyo nag-caramelize talaga yung sugar doon na nilagay natin. Gagawin naman natin ngayon yung ating napakasarap na cream cheese icing or yung ating cream cheese sauce. Ayan, binit ko lang yung ating butter hanggang sa mag-creamy siya. Dapat yung ating butter ay soften siya. Then, yung ating cream cheese,
Ganun din, naka-room temperature na siya bago natin siya hinalo dito sa ating butter. Binit ko lang yung ating butter at saka yung ating cream cheese hanggang sa well combine lang sila. Then, ilagay na natin ngayon yung ating condensed milk. Ayan, yung Alaska Classic yung ginamit ko dito guys. Mas masarap yung lasa niya. Pero kung wala namang Alaska Classic, pwede naman yung kahit anong brand. Pero masarap kapag classic yung gagamitin natin. Ayan, continue na natin yung pag-mix natin hanggang sa magiging smooth na yung ating mixture. Then ito, ilagay na natin yung ating pinakalas na ingredients, yung ating evaporated milk. Ayan, Alaska Classic pa rin yung ginamit ko dito. Iba talaga ang nabibigay na lasa guys kapag magandang brand din yung gagamitin natin. Pakonti-konti lang din yung paglagay natin ng ating evaporated milk hanggang sa makuha natin yung gusto nating consistency. Kung gusto nyo naman medyo runny yung inyong icing, ayan, pwede kayo mag-add ng evaporated milk, pero sa akin okay na ito, ganito lang. Ready na yung ating cream cheese icing. Ayan, mag-icing na tayo ngayon ng ating cinnamon rolls. Eto na pala yung ating bite size na cinnamon rolls. Ayan, nilagay ko lang siya dito sa tab. Sa Shopee ko lang din ito nabili. Matagal na din. Ito naman yung ating, yung nakalagay din sa mini cupcake na pan. Ayan, ito yung pinag-brown ko siya. Mas masarap siya guys kasi nandun yung pagka chewy, tapos yung pagka-caramelize ng sugar na nilagay natin. Ayan, napakaganda ng combination nila. Maglalagay lang tayo ngayon ng icing dito sa ibabaw. Or kung mas marami kayong layer na ilalagay, pwede yung dalawang layer yung paglagay nyo ninyong icing. Maglagay muna kayo ng first layer, then lagay nyo siya ng cinnamon rolls ulit. Then yung pinaka-last layer, lagay nyo siya ng icing din. Then, at magdadust lang din ako dito ng cinnamon powder sa ibabaw para nandun yung talaga yung lasang-lasa mo yung pagka-cinnamon niya. Pwede rin po kayong maglagay dito ng caramel sauce. Ayan, maganda rin combination yung caramel sauce dito sa cinnamon rolls natin. And ito naman yung classic size na ginawa natin. Ayan, pwede nyo rin pong ibenta ito ng per piece or pwede rin by 6 yung pagbenta nyo dito. Ilagay nyo lang siya sa box. At syempre, titikman na natin ngayon yung ating brown butter cinnamon rolls. Ayan, sinasabi ko sa inyo guys, kakaiba itong cinnamon rolls na to dahil napakasarap niya. Ayan, yung pagbabrown natin ng butter, iba yung flavor na nabibigay niya. Nandun yung pagka-nutty flavor. Then yung paggamit natin ng muscovado sugar, iba din yung lasa or flavor na nabibigay niya dito sa ating tinapay. At yung cream cheese sauce niya guys, kahit damihan mo pa siya ng lagay, hindi ka mauumay dahil napakasarap niya. Wala kang malalasahang tamis, sobrang creamy lang niya. At nagme-melt siya sa inyong bibig kapag kinain nyo siya. At yung paglagay natin ng evaporated milk bago natin siya binake, nakatulong siya para mas lalong nagiging moist at malinamnam yung ating tinapay. Tapos nilagyan pa natin siya ng walnuts. Ayan, napakasarap at napaka-perfect ng combination nila. Ayan, kitang-kita nyo naman guys kung gaano kalambot yung pinaka-tinapay natin. Pwede rin po kayo mag-add dito ng caramel sauce, pero sa akin napaka-perfect na to at napakasarap na niya. Kaya try nyo na itong gawin sa inyong bahay at sigurado akong magugustuhan nyo ito guys dahil napakasarap nito. Saktong-sakto lang yung timpla niya at yung tamis niya. Pwede nyo ito ipang-offer kapag may bisita kayo sa inyong bahay at sigurado akong magugustuhan din nila ito. Ayan, then ito naman pala yung nakalagay dito sa ating tab. Ayan, pwede natin siyang ibenta ng 130 pesos to 150 pesos kada isang tab. Ayan, depende kung gaano kadami yung bite size na cinnamon rolls na ilagay natin sa loob or kung ano yung size niya. Ito naman yung naka-individual lang siya. Pwede rin natin siya ilagay dito sa container na ito. Ayan, pwede natin siya ibenta ng 75 to 80 pesos kada isa. Pero again, mas maganda kung mas mag-costing pa rin po tayo para maganda yung pag-presyo natin at hindi po tayo malulugi. Ayan, kita-kits po tayo ulit sa aking susunod pa mga videos. Maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po tayo palagi.